Hello mga ka-Automart, ito na ang isa sa pinaka-best-selling SUVs dito sa Pilipinas. Ito na ang next generation or 2024 Ford Territory Titanium X. So ito ang top-of-the-line trim na itong kotseng ito. Now, Ford Philippines says na since nirelease to a couple of months ago, they've already sold 15,000 plus units. So alam na natin na sikat talaga ang kotseng ito. Pero bakit nga ba? Explore natin ang mga features nito and let's also see how it drives. Alam naman natin na simula pa noon sa previous generation na Ford Territory, it's already a Ford-branded car but it really is made in China. But this new car, kahit na made in China pa rin siya, ang ganda na talaga ng styling niya. Hindi mo naisipin na made in China pa to. Dahil yung itsura niya sa labas pa lang, pati na rin sa loob mamaya, makikita mo, parang European car siya. Para ka naka-premium luxury car. Dito sa harap, ang laki na nung hood niya, ang laki na rin nung grille niya. Yung lighting setup niya, parang yung nakikita natin sa mga Hyundai before or even dun sa Mitsubishi Expander, for example, wherein daytime running lights lang yung nasa taas at saka turn signals. Pero yung mga LED headlights mo, nandito na siya nakalagay sa baba. Makikita mo rin dito sa gitna naman ng bumper, may isa ka parang square or rectangle dyan, di ba? Sensors yan dahil this car can almost drive itself. Meron siyang semi-autonomous driving capabilities. Ngayon, tingnan naman natin dito sa tabi nitong kotseng to. For this Titanium X trim, meron kang 19-inch rims. Ang ganda rin ng design niya. Ang laki, di ba? And yet, hindi matagtag tong kotseng to, which we'll show later. If you get for the Titanium trim, mas mababa, yung hindi Titanium X, 18 inches lang ang rims mo. Ngayon, makikita mo rin that the previous Territory kasi, mukha siyang may flared fenders. That's because yung kotse mismo, hindi siya ganun kalapad. Ito, kahit na hindi na siya mukhang malapad dahil wala nang flare sa fenders mo, the entire body naman of the car, lumapad din. So, nawala lang yung illusion na hindi na siya malapad o na malapad pa siya. Basta, lumapad na talaga ang kotseng to. Ang ganda rin ng design dito sa tabi. It's very sleek. Again, very European-like. And there's really nothing wrong that I can think of. I think anyone who has taste will enjoy the looks of the Ford Territory Titanium X. Mas lalong lumalabas yung European look pagdating mo dito sa likod ng Territory because it's just, no, it's a very minimalist design. Dati kasi parang it wants to stand out in a way na meron ka pang parang isang bar dito sa gitna, parang isang plastic trim. But ngayon, ang linis nilang tingnan. Territory spelled out for you. You have an EcoBoost badge, you have a Titanium X badge, and that's pretty much it. Meron ka nga spoiler sa taas, pero at least they weren't trying hard. Di man lang sila nagbigay ng fake exhaust tips dyan sa baba. So, very clean design. Ngayon, for this Titanium X trim, pwede mo buksan yung tailgate normally, power tailgate yan. Or you can also kick under here. Diba? Gumana, di ba? Bira yung gumagana. Anyway, once nakabukas na yan, you'll see that space is pretty good. Tapos kung kulang pa rin tong space mo, pwede mo rin i-fold down yung mga rear seats mo. 60-40 ang split niya. Just in case ma-flatan ka, huwag ka mag-alala, hindi ka naka-tire repair kit lang. Dahil pag binuksan mo tong false floor, meron kang space saver spare tire. Para sa makina mo, what you have is a 1.5-liter EcoBoost engine, meaning turbocharged gasoline engine, making 160 horsepower and 248 Nm of torque. So pag kinumpira mo yan sa other Chinese cars in the segment, they're about the same when it comes to power. Pero pagdating sa transmission, iba siya. Yun na ang akala ko nung una. Dahil according to Ford, meron kang 7-speed automatic transmission. When in reality, this is a 7-speed dual clutch transmission. Pero kung natatakot ka sa mga dual clutch transmission ng Ford, well, huwag ka mag-alala. Dati kasi yung nagka-aberya yung mga transmission nila, those were dry clutch dual clutch transmission, dry type. Ngayon, wet type na ito, so hopefully, less problems na talaga. This can also handle more torque compared to that dry type. Ngayon, para naman sa fuel economy, matipid siya pagdating sa city, around 8.6 kilometers per liter. Pagdating mo sa highway, siguro dahil sa bigat ng kotse, hindi siya ganun katipid. It only returns around 13.9 kilometers per liter. Pagdating mo naman sa loob ng Territory Titanium X, hindi ka rin mabibitin because just like the exterior, very minimalist lang to, very European looking. Tingnan mo naman yung mga upuan mo, at least for this Titanium X trim, you get a two-tone interior, tapos may puti ka, may itim ka pa. Tapos speaking of these seats na rin, ang ganda ng leather na nakabalot sa kanya, 10-way power adjustable pa ang driver side. Pero ang passenger side, well, that is only 4-way manually adjustable. May ventilated functions nga rin pala ang upuan na to. So kung gusto mo ng parang aircon sa upuan mo or hangin, pwedeng-pwede yan. At sa taas, meron ka pang panoramic sunroof. Oo, mas mainit pag may panoramic sunroof pag binuksan mo. Pero
okay lang, malamig naman yung aircon, tapos may ventilated seats ka pa. Ngayon, yung other materials mo dito, magaganda rin yung ginamit nila. So, makapal yung padding mo sa dashboard, dito sa pinto mo. Pati na rin itong center armrest mo, maganda yung padding. Meron kang parang fake na wood. And kahit na fake siya, okay naman yung feel niya. Nakakatuwa siya. Steering wheel mo, leather wrap, marami ka na rin buttons dito. And kung maikli ang mga braso mo, huwag kang mag-alala dahil tilt and telescoping din siya. So, madali siya i-adjust. Screens mo naman for this Titanium X trim, dalawang 12-inch screen. Digital instrument cluster na, 12 inches. Yung infotainment screen mo, 12 inches din. Meron ka nga rin palang Apple CarPlay na wireless at Android Auto at meron ka pang 360-degree view camera with a 2D as well as a 3D view. Now, speaking of the tech features, well, there's a couple for this car. Simulan natin dito sa gitna. Meron kang wireless charging pad. Meron kang rotary e-shifters. Wala ka ng kambyong malaki. Meron kang electronic parking brake, may auto hold ka, meron ka na ring auto stop start, and this car can even park itself both perpendicular and parallel parking. Ang galing talaga. Other features naman ito when it comes to super advanced tech, it can practically drive itself na yun yung sensor dun sa harap, yung parang rectangle sa bumper. So this car, it has adaptive cruise control, it has lane departure warning, lane keep assist, meron din siyang rear cross traffic alert at autonomous emergency braking, pati na rin ang hill descent control, pati hill start assist. Pagdating mo naman dito sa likod, matutuwa ka rin dahil number one, umaabot nga sa'yo talaga yung panoramic sunroof na yun. Ang laki talaga oh. Kahit humiga ako na ganito, halos aabot pa dito sa ulo ko. Yung space ko sobrang laki din. May cutout pa nga as if kulang pa yung space mo dito. Pero yan, luwag-luwag talaga oh. Kahit mag-lounge pa ako ng ganyan. Pwede talaga. Headroom ko, kahit na kumakain itong panoramic sunroof sa headroom, it still is good. And meron din ako sarili kong air vents, may USB port, pero isa nga lang. At meron pa akong center armrest with 2 cup holders. Ngayon, just in case, kailangan mo mag-sit or umupo ng tatlong taong kailangan umupo dito, hindi rin sila mamumblema dahil napakaluwag talaga nitong kotse nito. It really feels a lot bigger and wider compared to the previous generation Ford Territory. So, may feet space ako, wala pang transmission tunnel, yung parang umbok sa gitna. Perfecto for 5 adults all in all. So, drive na natin ang Ford Territory Titanium X. And when you drive this car kasi, hindi siya masaya. But I don't mean that in a bad way. You see, kadalasan ng mga kotse sa segment nito, ginagawa nilang fun to drive, ginagawa nilang dynamic handling, lots of power. Okay yun, masaya yun, totoo. Pero ang downside naman nun, hindi siya ganun ka-komportable dahil mas matigas yung suspension mo, for example, or mas hindi siya swabe. But with the Ford Territory, I think ginawa ni Ford talaga in such a way na it really is comfort-oriented and true enough, sobrang komportable nitong kotse na to. Kahit na nasa city ka or nasa highway ka pa, tapos ang bilis ng takbo mo, ang tahimik pa rin itong kotse, wala masyadong pumapasok na maingay. Kung malubak yung kalsada, hindi mo rin masyadong ramdam. Talaga, it really is a comfort cruiser. And speaking of the power and how it's not really fun to drive, 160 horsepower, marami na rin yun. Oo. And hindi naman ganun kabigat yung kotse. Ang problema dito, kahit na ilagay mo pa siya sa sport mode, pag tinapakan mo, okay, 3, 2, 1, tapak, yun, ang tagal niya bago kumagat. And at first, akala ko baka throttle delay lang, or baka naman transmission delay lang, or baka turbo lag lang. But apparently, para siyang mix of all three. And especially since naka-dual clutch transmission ka, pag nandun ka sa low speeds, mas ramdam mo yung delay niya dun sa pagkakagat niya. That's an annoying thing, but that is a thing with all dual clutch transmissions naman. So, hindi yan kasalanan ng Ford Territory lang. Next, gusto ko pag-usapan is the steering and how light it is. This, again, is very comfort-oriented dahil ang gaan lang talaga ng manobela mo. Kahit na nasa eskinita ka, hindi ka mahirapan dito. Kung gusto mo i-maniobra yan sa parking slot, may 360-degree view camera ka pa. Ang dali talaga, hindi ka mahirapan kahit na baguhang driver ka pa. Finally, gusto rin pag-usapan yung advanced driver assistance systems sa itong kotse na ito. Yun yung sinasabi ko sa iyo na parang high-tech driver assistance systems. So, yung adaptive cruise control mo, kadalasan ng cruise control kasi you set it to, let's say, 100 kilometers per hour. Nasa highway ka, di ba? It will go 100 kilometers per hour. Di siya aakyat, di siya bababa. Pero pag nag-brake yung kotse sa harap mo, well, kailangan mo na mag-brake, kailangan mo na i-cancel. But with adaptive cruise control, pag nag-brake yung kotse sa harap mo, magbe-brake din siya. So, parang self-driving na. Yung lane keep assist niya rin, meron siyang function na pag lumalabas ka sa lane, iwa-warn ka. At the same time, i-correct niya yung manibela. Ang ayaw ko lang is, maraming kotse sa class na to, it will keep you centered. Kumbaga, kung tumatakbo ka sa highway, proper centered ka parati sa lane. So, in a way, pwede mo na rin bitawan yung manibela for a few seconds. But for this one, iba-bounce ka lang niya from one lane marking to the other lane marking. So, it's not really a fully autonomous driving experience. It's just a semi
autonomous driving experience. Ang iilan lang sa hindi ko masyadong gusto naman sa Ford Territory Titanium X is yung rotary gear shifter niya. Kasi, oo, madali siya gamitin. Ang problema, ito yung gear shifter, di ba, sa baba. Malapit lang dyan is yung volume knob mo. So, minsan, kung gusto mo palitan yung volume knob mo, yung volume mo, that is, ito yung magagalaw mo or vice versa. Masasanay ka rin naman after a few days, pero sa simula lang nakakainis siya. Also, wala kang specific physical button para doon sa sport mode mo or sa normal mode mo. So, every time gusto mo palitan yung driving mode mo to sport or normal mode, kailangan mo pumasok dyan sa infotainment screen mo at mawawala yung Apple CarPlay mo. So, kung nag-Waze ka or nag-Google Maps ka, mawawala yun for a few seconds para lang mapalitan mo yung drive modes mo. Medyo nakakainis lang, pero honestly, hindi naman deal breaker. So, bakit nga talaga mabenta ang Ford Territory Titanium X or pati na rin yung titanium trim niya? Well, to put it simply, kahit na gawa siya sa China, it still has a Ford logo right there. And comes with that is Ford's after sales and all of the support that they can provide you. But also, dahil gawa nga siya sa China, Ford can price this significantly lower compared to the rest of this car. This car, right beside me, the 2024 Ford Territory Titanium X, only costs 1,599,000 pesos. And yet for that price, napakadami mo ng features, napaka-komportable pa nitong kotse na to. So it really is hard to go wrong with this car. Ngayon, pag naghahanap ka ng isang kotseng katulad nito or kahit ano pang brand new car, head on over to our website, automart.ph, because we have the best deals for you. Kung medyo hindi naman abot kaya ang budget mo, huwag ka rin mag-alala because we also have repossessed cars that are much cheaper compared to brand new cars, pati na rin ang certified vehicles, ang mga used car or like new cars na may warranty.